Hello, magandang araw sa lahat. Pag-usapan natin sa araw na ito ang mga tips sa final defense. Natural na nervyusin ka sa mga possible questions ng iyong mga panelist. Pero tandaan mo lang ang tatlong bagay na ito para prepared ka. Una sa lahat, dapat matuto kang mag-relax. Kapag relax ka, madali kang makapag-iisip ng mga detalye sa ginawa mo. Paano nga bang mag-relax? Bago ka humarap sa mga panelist mo, mag-stretching ka muna. Makakatulong ito para ma-relax ang katawan mo at isipin mo na haharap ka sa mga edukadong tao at hindi naman mga bandido at makakalabas ka pa naman ng buhay sa room. Pangalawa, dapat kabisado mo ang bawat areas ng research mo. Kung ikaw ang gumawa ng papel mo o tumulong ka, mas madali mo masasagot ang bawat tanong na ibabato sa'yo. Kasi alam mo most probably kung saan ito patungo at para saan ito. Basahing paulit-ulit ang manuscript para makabisa ang mga points and highlights nito. Pangatlo, kung anong tanong, yun ang sagot. Ayaw ng mga panelist ang mga maligoy na sagot. Gusto nilang maintindihan na malinaw ang isasagot mo kaya safe kung huwag ka nang mag-explain ng mga bagay na wala sa tanong nila. Okay? So yun, tandaan mo yung tatlo na yun ha, bago ka humarap sa kanila. Of course, aside from that, dapat prepared ka rin. Maayos yung damit mo, maayos yung itsura mo. Tandaan natin na ang mga panelist ay titingin sa papel ninyo. At ito kadalasan ang mga bagay na tinitingnan nila. Tingnan natin mga sumusunod bilang checklists. Number 1, pagkakasundo ng mga ideas. Number 2, mga ginamit mong tables and figures. Number 3, kaangkupan ng ginamit mong methodology. Number 4, pagkakasundo ng research questions sa result at discussion. Number 5, proper citation and referencing. Okay, unahin natin tong number 1, pagkakasundo ng mga ideas. Bago pang araw ng final defense ninyo ay ipinasasubmit na sa inyo ang inyong mga manuscripts, hindi ba? Ito ay upang mabigyan na ng chance ang mga panelist na tingnan ang papel ninyo. Ang una nilang tinitingnan ngayon ay kung nagkakasundo ang concepts ng theme ninyo from chapter 1 to chapter 5. Kaya be careful na kung ano talaga ang point ng pinag-uusapan sa paper ninyo, ayun lang ang ilagay ninyo. Huwag kayong maglalagay ng mga bagong concepts na hindi na i-introduce sa unahan. Halimbawa na lang na kung ang topic ninyo ay academic performance of 4th year high school in mathematics, dyan lang dapat umikot ang pinag-uusapan ninyo sa paper ninyo. Kung hindi nabanggit ang freedom, policy in school, PTA meetings, huwag niyong isasama. Okay? Number 2, mga ginamit mong tables, figures, or maps. Ang purpose talaga ng paglalagay ng mga ito ay magbigay linaw sa presentation mo. Ang hindi angkop na paggawa nito at malabong explanation kung anong ipinapakita mo ay magiging butas sa mga panelist. Nararapat na mga ilalagay mong tables ay accurate ang numbers or word na ilalagay mo. Sa figure naman kung magpapakita ka ng relationships, malinaw dapat kung saan nakafocus ang directions ng mga arrows. At kung map naman ay nararapat na legit. Kung hiniram nyo lang ang map, ang figures, o ang tables, huwag kalimutang banggitin kung saan ito galing. Lalo na sa time ng explanation, huwag ninyong i-describe kung anong nakikita sa table at figure o map ninyo. Ang i-explain ninyo ay kung ano ang ibig sabihin at relevance ng table, figure o map sa study mo. Okay, puntahan natin yung number 3. Kaangkupan ng ginamit mong methodology. Ang research methodology ang isa sa tinitingnan ng mga panelist na importante. Kadalasang tinitingnan ng panelist ay ang research design. Kung pinili mo ang qualitative o quantitative research design, dapat nakikita ang design na ito sa kabuuan ng study mo. Okay? Kailangan careful kayo sa pagbuo ng study ninyo. Ask your advisor kung nasusunod nga ba ninyo ng tama ang pattern ng research design na ginamit ninyo. Halimbawa na lang kung quantitative pinili ninyo, isang aspeto na doon ay ang paggamit ng statistical treatment. At kung qualitative research design naman ginamit mo, dapat nawala itong number na babanggitin sa entire study ninyo. Kung di, ito ay magpapakita ng isang malalim na kwento. Tinitingnan din ng mga panelist ang research procedures o data gathering procedure.
Paano nyo nga ba ginawa ang study ninyo? Ang ibang panelist ay itatry kung kayo talaga ang gumawa ng study ninyo at po-focusan nila ang paraan ng mga ginawa ninyo. Kaya dapat prepared kayo or nakapag-usap-usap kayo ng mga bagay na talaga namang ginawa ninyo. Huwag kayong magbabanggit ng mga bagay na hindi ninyo ginawa para maiwasan ang lapses o error na maaari ninyong i-present during sa time ng inyong research defense. Tinitingnan din ng mga panelists ang mga research instruments na ginamit ninyo at kung ano ang naitutulong nito para maging maayos ang result ng study ninyo. Kaya, careful kayo sa mga instrument na isasali ninyo. Kung gagamit kayo ng questionnaire, nararapat na ipaliwanag ninyo kung saan nanggaling ang inyong questionnaire. Nararapat na ilagay ninyo ang author ng gumawa nito. Siyempre, hindi mawawala na titingnan ng mga panelists ay ang data analysis. Kadalasan dito nga sila nagpo-focus. Ang data analysis na ginagamit ng mga quantitative researches ay ang descriptive or inferential statistics. Ito na yung common terms na statistical treatment. Isa ito sa mga crucial points na tinitingnan ng mga panelists. Angkop ba sa research question mo ang statistical tool na ginamit mo? Naipakita ba nito ang tamang result para sa study mo? Para sigurado kayo sa result, mas maganda na may konsultahin kayong statistician at kung anong ibig sabihin ng mga result nito para may explain ninyo ng maayos pagdating sa manuscript. At kung qualitative researches naman, ang gagamitin ninyo ay ang content analysis. At ang proseso naman ito ay ang pagkuha ng mga codes and themes na i-explain na sa inyo ng inyong mga advisor or kung di naman ng inyong mga teachers sa research. Number 4. Pagkakasundo sa research questions sa discussion. Isa sa mga importanteng bagay na pinagtutuunan pansin ng mga panelists ay kung nasagot ba ng maayos at tama ang inyong research questions. Ang mga panelists ay babasahin ang inyong research questions at titingnan ng chapter 4 o ang result part kung nasagot nyo ba ngang talaga ang mga tanong ninyo o nagawa ninyo ang objectives of the study. Kaya isa ito sa dapat ninyong pagtuunan ng pansin. Nararapat na ang result part o chapter 4 ay nagpapakita ng mga kasagutan galing sa research questions na inyong ginawa. At ang discussion part naman ang magbibigay ng kabuuang analysis sa result part. Okay, so puntahan naman natin yung number 5, proper citation and referencing. Okay, ang panghuli ay ang proper citation. Kailangan matuto kayo ng paglagay ng kung anong nararapat na citation sa paper ninyo. Ang citation ay nakadepende sa research format na ipatutupad ng school ninyo o ng teacher ninyo sa research. Halimbawa na lang kung ang ginagamit ninyo ay MLA o APA, nararapat na sundin ninyo ang tamang citation ng mga ito. Ito rin kasi ang pinupuna ng mga panelist para maiwasan ang issue ng plagiarism sa paper ninyo, lalo na sa chapter 2 part o doon sa tinatawag nating related literature and related studies. Madalas ding punahin ng mga teachers ang tamang ayos ng references o bibliography ninyo. Kaya nararapat na maayos ninyong maisulat ang reference part ng study ninyo. Okay? Sa pangkalahatang ito, sana'y nakapagbigay ng linaw sa inyo ang aking tinalakay sa ngayon. Walang perpektong research defense. Ang kailangan lang ay mapatunayan ninyo sa inyong mga panelists na ang inyong research ay kayo ang gumawa at alam ninyo ang direction kung saan ito patungo. At nararapat na ito ay may ambag sa lupon ng karunungan.